Iba ang pakiramdam ng umaga dito. Tahimik at mapayapa. Sa Midsayap, ang Santo Niño Shrine ay tila isang tagapagbantay ng buong bayan. Isang tahanan ng pananampalataya, mga panalangin at mga pangarap. Hindi lamang ito isang simbahan. Ito ay tagapag-ingat ng mga kwento ng pananampalataya at milagro ng mga deboto. Sa bawat pagsikat ng araw, dumaraan ang mga tao, humihiling, umaasa, nananalangin kay Santo Niño. Sa bawat isang lumalapit sa kanya, may bagong kwento ng pag-asa at pananampalataya. Noong 1939, itinayo ng mga Kristiyano ang Santo Niño Church sa Midsayap bilang sentro ng kanilang pananampalataya at mula sa lupa, itinayo nila ang Santo Niño Shrine bilang tahanan ng kanilang debosyon. Mula sa bawat piraso ng kahoy at bawat bato, ang simbahan ay nabuo, dala ang kanilang pag-asa sa Batang Jesus. The Santo Niño Church is about more than 80 years old. Started with the Christian or Catholics coming from Cebu. Sila yung nagdala ng ating patron. Our church started as a chapel kasi konti pa lang ang tao noon. From then on, lumago yun. Kasi mas madami na yung dumating na mga Catholic faithful, Catholic believers. In 2012, ginawaran ng Archbishop Quevedo na ginawang isang shrine, naging Archdiocesan Shrine, ang Santo Niño Parish. No? The people of Midsayap, no? Particularly Midsayapeños, are united, no? Dito sa Midsayap kasi majority of Midsayapeños are Catholics. So, definitely, yung ating yung sa pagsimba, yung ating Halad Festival, in fact, which is part also of the celebration of the Feast of the Santo Niño. Kasi nga, yung ating sinisigaw during the Halad Festival is daghang salamat sa grasyang nadawat. So, the festival is a celebration of thanksgiving actually to the Santo Niño for the many blessings we have received. No? We are so blessed, no? The people of Midsayap are so blessed with good weather, with good harvest. Particular, ang pinaka-importante is yung peace and order. No? Never tayo na nagkaroon ng malaking mga sakuna, malaking mga natural calamities, and we attribute that to the blessings that we receive from the Santo Niño. So lahat ito ay we bring back glory and honor to our patron saint for the protection. Ngunit tulad ng lahat ng mga istruktura, napinsala rin ito ng panahon. Sa mga nagdaang taon, ang simbahan ay nagkaroon ng mga lamat, napinsala ng bagyo at unti-unting naluma. Subalit hindi pinabayaan ng komunidad ang simbahan. Noong 2021, nagsimula ang isang malawakang renobasyon. Nagkakaisa ang mga tao upang muling buhayin ang dambana. Ang renovation ay hindi lamang isang pisikal na pagsasaayos. Ito ay isang simbolo ng muling pag-aalab ng pananampalataya mula sa mga donasyon ng mga deboto hanggang sa mga naglaan ng kanilang oras at lakas. Ang bawat isa ay may ginagampan ng papel upang ibalik ang dating ganda ng simbahan. Importante, nakasaad na sa ating
national government, no, na hinihinikayat ang lahat ng LGU na pangalagaan ang cultural heritage properties ng ating bansa. Kasama dyan ang mga lumang mga struktura, mga tradisyon o kay mga pamahiin. Sa pagdating naman natin dito sa simbahan ng ating Archdiocesan Shrine of Señor Santo Niño, mahalaga na mapangalagaan ang strukturang ito sapagkat hindi lamang ito puntahan ng mga turista o ng mga bisita, kundi ito ay sanktuaryo ng mga taong may debosyon sa Señor Santo Niño na talaga naman dinarayo kahit saan man sila magpunta. Sa katunayan, kahit hindi na sila, yung ilan sa kanila hindi na dito nakatira sa Midsayap, tuwing Halad Festival, bumibisita pa rin sila dito. At responsibilidad ng lahat, maging ng simbahan, na pangalagaan ang safety at ang seguridad ng mga nananampalataya at bumibisita dito. Kaya mahalaga ang pagre-renovate o pagsasaayos ng ating mga gusali dito sa Midsayap. Ang Santo Niño Shrine ay isa na sa mga simbolo dito sa Midsayap. Sa katunayan, ito yung isa sa ating mga major highlights pagdating sa turismo dito sa Midsayap sapagkat dito natin sila celebrate ang Halad Festival at kaakibat na nito ang tradisyon at debosyon ng mga tao. Kaya kahit saan man mapunta ang mga Midsayapeño, pagbalik nila at lalo na kung may dala-dala sila mga bisita o turista, malamang isa ito sa mga pupuntahan nila dahil ito na nakatatak sa mga Midsayapeño. Hindi lamang sa loob ng simbahan, ipinapakita ang debosyon kay Santo Niño. Sa bawat taon, ipinagdiriwang ang Halad Festival kung saan ang buong bayan ng Midsayap ay nagsasama-sama upang magbigay ng alay at pasasalamat kay Santo Niño. Ang salitang halad ay nangangahulugang alay at ito ay isang makulay na patunay ng kanilang pananampalataya. Ang mga kalye ay puno ng buhay at saya, mga prosesyon na pinangungunahan ng mga bata, mga alay na dala ng mga pamilya at mga kandilang sisindihan bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap mula kay Santo Niño. Ang Halad Festival ay higit pa sa isang pista. Ito ay isang okasyon kung saan ang bawat deboto mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay ipinapakita ang kanilang pananampalataya. Sa bawat alay, naroon ang kwento ng pasasalamat at milagro ni Santo Niño. The fiesta is very important for us Catholics because it is our manifestation of our strong faith to our religion, especially to the Señor Santo Niño here in Midsayap. During the celebration of fiesta here in our parish, nagkakaroon ng unity among the people, especially in conducting different events. So one of the events that we have is we have the Halad Festival. And when we have the Halad Festival, it is not run only but by one organization, but it is run by many organizations. With these 5 pillars that we have, ito po yung wheel na nagpapatakbo ng ating festival dito sa Midsayap. Considering that the Halad Festival is existing for how many years already, and it is the longest festival that we have here in Mindanao. Sa maraming mapuntahan sa Midsayap, isa ang simbahan na pinupuntahan every fiesta. They do not only go to our church during the fiesta day itself, but they also go and attend the different novenas. And when they attend the novenas, ito po yung renewal natin ng ating faith sa Panginoon, sa Santo Niño, na alam natin lahat ng mga natatanggap natin ng mga biyaya sa mundo is kasama po natin palagi ang Panginoon, lalo na sa ating mga challenges sa buhay. Upang higit pang mapalalim ang debosyon sa Santo Niño, ipinakilala ang bagong Friday Novena Mass. Dati, tuwing Miyerkules lamang ang misa para sa ina ng laging saklolo. Ngunit ngayon, tuwing Biyernes, ang simbahan ay muling napupuno ng mga deboto, mga kabataan, matatanda at mga pamilyang nananalangin ng gabay at milagro mula kay Santo Niño. Makikita mo rito ang lahat, mula sa estudyanteng naghahanda para sa kanilang board exam,
hanggang sa mga matatandang umaasa sa kalusugan at proteksyon ng kanilang mga pamilya. Ang bawat isa ay bumabalik upang humingi ng gabay kay Santo Niño. Naniniwala na sa kanyang biyaya ay may kasagutan sa bawat dasal. Ang bagong Novena Mass ay nagdala ng bagong enerhiya sa simbahan. Sa kabila ng pagbaba ng mga deboto sa mga nakaraang taon, unti-unting bumabalik ang sigla ng pananampalataya. Sa bawat misa, sa bawat panalangin, muling nararamdaman ng komunidad ang presensya ni Santo Niño. Dako gini siya nga tabang sa ako kay dati man gid wala pa ko gaano ba. Hindi ko religious. Ang pinaka-important ko yung involvement shrine. Kitong installation namon. Dati medyo pa si mama sa akin ba kay hindi ko siya gasaka sa stage mga achievements wala kay ba. And then itong na kami itong hapit na yung main stall naingon si mama nga proud ka siya sa kuha. And then after pag-installation dito na emotional na kayo dito kay ang gid kay mama kay sige siya ilak kay ato lagi kay one achievement lagi big achievement dito kay dako kay bagay sa ako kay nag-spend kami 9 months good installation ang process gid sa pag-learn naman sa pag-serve ato. And then very emotional gid kay very memorable gid tong moment kay ato gid tong as a altar server. Kanang na-part sa akong life nga pangit akong batasan tapos since tong nag-start ko gusto sa simbahan nawala tong pangit nga batasan sa ko ako. Ma-feel na ko nga ginabantayan ko ni Lord Kenneth. I feel brand new po. Sa loob ng maraming taon, may mga kwento ng himala na bumabalot sa Santo Niño Shrine. Maraming matatandang deboto ang naniniwala na si Santo Niño ay nagbabagong anyo upang protektahan ang midsayap. Sa mga panahon ng panganib, sinasabing nagiging isang bata siya at lumilitaw upang magbantay. Maririnig mo ang mga kwento ng mga deboto, mga bagyong natigil, mga kalamidad na naiwasan, lahat sa ilalim ng gabay ni Santo Niño. Para sa kanila, hindi lamang siya isang imahen, siya ay buhay, nararamdaman at nagbibigay lakas sa kanilang komunidad. Isagod na siya ka-importante na ako tungod kay nakita na ko ang iyang kabalaan. Tapos sukad ako nag-intra dire, nagsali-sali dire. Daghan nga mga trials ang akong giagian. Pero wala gyud ko nagmahay nga naingon ato ako kay tungod sa iyaha. Siya gyud ang nagpakusog sa akong kinabuhi sa mga tentasyon, mga kuan. Siya gyud ang nakapabagsik kanako. Nagapractice ako diri pero wala nagdugay na naayog jud ko kinabungguan ako sa motor kaniadto tungod sa tabang ni Senyor Santo Niño. Wala ko nagrabe, wala ko na sa paresa na ma-hospital. Natay gyud ang tricycle sa kuha. Wala ko nagpabilin sa ospital. Una dako gyud ang akong pagtungan. Nay milagro gyud ang Santo Niño. And my relation to the church is not especially to the Santo Niño. The Santo Niño is so miraculous to me. It's really a very big important because he prolongs my life. Sabi niya because Santo Niño says, divine message, if ask and it shall be given, seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. So every day I've been claiming the divine words of the Santo Niño, the little Santo Niño Messiah. Actually, yang himala, burag sabi ni Noro, wala nang himala. Pero ang masabi ko sa is, yang every morning, bawat isa sa atin, when we wake up, buhay pa tayo, that is one manifestation that may himala. Kasi kung magkita ka talagang himala na ganito, no. The day itself when you wake up, you have a good life, yung isa talaga, yung buhay na buhay ka, himala na talaga yun.
Habang bumababa ang araw sa midsayap, nananatiling matatag ang Santo Niño Shrine. Sa kabila ng mga pagbabago at pagsubok, ang pananampalataya ng mga tao ay hindi nagmamaliw. Patuloy na lumalapit ang mga deboto, dala ang kanilang mga dasal, mga alay, at mga kwento ng milagro. Ang bagong misa, ang Friday Novena Mass, at ang mga selebrasyon tulad ng Halad Festival ay patunay na ang debosyon kay Santo Niño ay buhay pa rin at patuloy na magbibigay ng pag-asa sa komunidad. Sa bawat alay na ibinibigay at sa bawat dasal na binibigkas, nararamdaman ng bawat deboto ang walang hanggang gabay ng Batang Jesus. The importance of the Archdiocesan Shrine of Senior Santo Niño, especially in the festivity of Fiesta, is very important because if not for our church, there will be no fiesta. Ito po yung way para makapag-celebrate tayo ng festivity, ang ating simbahan. But amidst all of the different activities, hindi natin dapat makalimutan na we have to go to the church, we have to attend the novenas, and also we have to attend the fiesta masses. Kasi ito yung main focus ng festivity ng ating Halad Festival, and that is going to the church and renewing our faith in Catholics, no? Especially na if not for the church, is hindi magkakaroon ng Halad Festival sa Midsayap. Ang mga Pilipino ay likas na malapit sa Diyos, nananampalataya at naniniwala sa buong may kapal. Kaya importante sa isang lugar na mayroong magbubuklod-buklod sa lahat ng tao upang ang kanilang paniniwala ay hindi mawala. At nakikita natin ang imahe ng simbahang ito na siyang nagbubuklod ng lahat dito sa Midsayappenyo, dito sa Midsayap. Although hindi naman lahat-lahat ay Katoliko, no? Importante dito na kahit anumang sektor ang kanilang nare-representa, importante na kanila itong mapagbuklod-buklod ang mga Midsayappenyo na kaya ng ginagawa ng ating Catholic Church dito sa Midsayap. We tend to forget. People forget. Hindi naman tayo photographic memories, no? So the documentation will help make a testament of all the faith stories of the Catholic faithfuls in Midsayap. Kasi iba yung sabi-sabi lang, no? When it is really documented, it's put into writing, meron tayong maipapass on to the next generation. Yun ang importante. Kasi kung minsan hindi na kilala, hindi na alam ng mga bata kasi nawawala siya, no? So recording these faith stories, these faith narratives will be for the benefit of the next generation so that they will really read and they will be able to live also the stories of their mga ninuno, no? Because it's one way of bridging the present to the future, no? The church is the community. So pag hindi united yung community, hindi din united si church. Because the community is the church. Kasi yung shrine na yon, hindi yan yung building. The shrine is the people. So tayong lahat na kasama ng Catholic faithful ng Midsayap, tayo ay kasama ng shrine. Tayo yung shrine. No? Tayo yung naglalakad na simbahan. So, when you do something good in the community, then you are the church doing good in the community. Because the church is the people. Sa bawat panalangin na itinataas, may bagong simula. Sa bawat alay na inihahandog, may pagkakaisa. Ito ang santuaryo ng pagkakaisa, kung saan ang bawat dasal ay nagiging ilaw ng bagong pag-asa.